Malaki ba ang difference when it comes to the quality of collagen na mura or collagen na mahal? It depends on how your body will take it. Okay? So, sabi nga nila is hiyangan yan. Okay? But there is really a big difference when it comes to the quality. Pero hindi rin naman ibig sabihin na sobrang mahal ng item is gagana siya the way you like it. Okay? Kasi meron din yung mga libo-libo na na-try ko and then ano siya, hindi maganda yung formulation. Okay. Kasi for me ha, whether it's gluta or collagen, the simpler the formulation, the better. Yung hindi yung super dami ng ingredients niya. Okay. The simpler the formulation, the better. That's it, based on my experience na 2 years nang naglugluta and then halos 20 years na naka-collagen. This is why sometimes, even if there's a lot of local brands, I still buy foreign brands kasi nga, tiwala talaga ako sa quality. I've been taking Neocell for 10 years before I switched to Japan. Kasi yung mga Japanese naman is marine collagen. It's much pricier, but it's super worth it. Okay. So, lagi kong sinasabi na quality comes with a price, but it doesn't mean that all pricey supplements are really quality. Kasi nakadepende pa din yan sa formulation. Okay. Kaya may mga nababasa akong comment na, ay ano ba yan, 2,000 yung bili ko sa product mo. Kahit sa mga account ng CEO, ilalagay yan ng mga users. Ay ano ba yan, 2,000 yung bili ko sa ano mo. Wala man lang effect. Okay. Supplements kasi is not skincare. Okay. Kung gusto mo talagang magpaganda ng magpaganda, then you go to an aesthetic clinic or you do skincare. Yung skincare mo talaga dapat sobrang maayos. Tapos yung lifestyle mo sobrang maayos. Like, you exercise. Okay. Kasi ang pagpapaganda is a combination of so many things. It's not just one kasi. That's the truth. Ang daming benefits ng collagen when it comes to beauty and of course, our healthy body. Okay. Pero alin nga ba dun sa mga forms ng collagen ang dapat mong bilhin? Okay, kasi meron tayong capsule, which is yung pinakamura, tablet, gummy, okay? Meron din tayong powder, and then liquid. Yung pinakamahal doon is yung liquid. Pero yun din yung pinakamabilis yung effect. Okay? So, you have to consider ano ba yung budget ko na kaya kong i-shell out every month, okay, for this one. Okay? For this collagen. Kasi yung pinakamabilis ang effect, liquid talaga. And then next is powder form. Pagdating sa presyo, usually yung mga liquid form ng collagen nasa 2,000 pataas. And then, yung mga powder form nasa 1,000 and up. So, ganun ang presyo ng mga collagen. Okay. For me personally, I like the powder form because kahit papano, kaya ang presyo. Okay. And then at the same time is ano siya, makikita mo yung effect niya. Okay. Yung pinakamura is yung capsule. Pinakamura is yung capsule form. Yun na may mga nakikita kayong 300 pesos, ganyan, 250, good for 1 month. Okay. So, depende din sa kung saang bansa ginawa. Of course, if it's made in Japan, expect na mas mahal siya. Okay? So, in terms of collagen, guys, lahat na yata na-try ko na halos lahat ng form. Pinakamaganda pa ang liquid, however, mahirap siyang i-maintain. Pero maganda siyang i-take, especially kapag meron kang event na pupuntahan. May dalawang paraan para magpaganda. Yun ay ang natural or science-based. Okay. Science-based meaning, yun na yung science and technology, gumagamit ka ng Botox, yung mga machines. Okay. Karamihan naman ng artista ngayon, yung method nila is the science-based. Okay. Kung nakikita niyo yung kay Dr. Ivy, kung they use really machines, you know. So, tinanong ko yung student ko from Slovakia ba yun? O Slovakia, kung magkano ang Botox. Kasi sabi niya nagpa-Botox daw siya. Tapos sabi niya, depende daw sa area. So, kunwari dito, 200 euro. Okay? Or dito, 300 euro. Tapos, after 5 months, every 5 months or every 6 months, babalik ka daw para parang mag-retouch, parang ganun. Parang makeup din na ano. So, sabi niya, medyo may kamahalan, especially sa Europe. Okay? Kaya nga medyo mura na nga dito sa Pilipinas or sa Thailand. Okay? Kasi sa Europe, medyo mahal siya. Okay. Pero sa Russia, I think, I'm not sure. Okay. Pero yung sa Slovakia, yun yung sinabi ng student ko. Okay. So kung magpapaganda ka, pwede mo namang i-combine both or you go for natural or you go for technology. Depende kung ano yung pinaniniwalaan mo. Okay. Kasi sa glow up, there's no one size fits all sa glow up. Meron talagang mas prefer magparitoke. Okay? Meron naman yung mga mas prefer nila yung mabagal, natural lang. Yung mga tipong nagbo-bone broth sila araw-araw, they take care of yung mga Greek people, they take care of their gut. Yung gut health nila, maganda. Okay? Kaya yung Mediterranean diet, ang ganda ng diet na yun. One of the healthiest in the world.
Okay. Kaya magaganda ang skin nila at saka katawan. So, depende na yun kung anong pipiliin mo. It's always, kumbaga, at the end of the day, you always have the choice kung anong mas prefer mo, the natural method or technology. Each naman has its pros and cons, no? Pag sa natural kasi, maganda talaga yung kalabasan niya, mabagal nga lang. Pero it may take 2 years, 3 years, pero maganda talaga kalabasan. Yun lang. Ano yung tatlong bagay na dapat ginagawa mo bago matapos ang 2025? Okay. So it's glow up season and it's also decluttering season. So yun yung pinakauna mong gagawin. I-check mo yung mga skincare mo at yung mga ginagamit mo na supplements. Baka naman marami nang malapit na mag-expire tapos hindi mo pa siya nagagamit until now. Okay? So yun yun. Itapon mo, i-donate mo, yung mga expired na itapon na. Okay? And then of course, you can also declutter your closet, declutter your space, okay, yung para naman umaliwanas ang kapaligiran. Yun ang isa sa dapat nating ginagawa, especially matatapos na ang taon. Okay. Number 2 is do an inventory of the skincare and supplements that work for you and then continue that next year. Okay. So gano'n kasi yung ginagawa ko guys, sa dami ng brands na ginamit ko mula sa skincare hanggang sa supplements, meron akong listahan ng okay, top 5 na or top 3 na nag-work sa akin and then yun ang i-repurchase ko ng 2026. Kasi of course, hindi naman lahat ng brand mag-work sa sayo. Okay? Not all brands will work on you. Kahit gaano pa ka over-promising ng isang product or brand, hindi lahat is mag-work sa'yo. Okay? Yung number 3 naman na dapat mong gawin is, of course, budget allocation. So, meron akong napakinggan dito sa TikTok. Yung sabi niya na, mahal talaga magpaganda. Kung wala kang pampaganda, parang itulog mo na lang, parang ganun. So, budget allocation is very, very important. Kung saan you set a budget every single month, that is only for self-care. Okay? Para sa self-care mo. Okay? Tapos ilalagay mo doon kung ano yung sources mo ng income. Kumbaga, o baka nagbenta ka ng damit mo, okay? Or meron kang side hustle. So, kailangan pati yung mga ganun planado. Kasi there's a lot of people, no? They tell that, oh, hindi ko nakuha yung results na gusto ko. Tapos tinatanong ko, ilang bottles na ba ng gluta ang tinake mo? Or ilang bottles na ba ng collagen ang tinake mo? And then sasabihin nila na, ano lang, 2 bottles lang, ganun. Kasi hindi nila na-maintain. Okay? So alam ko mahirap ang buhay ngayon, pero really maintaining supplements that work for you will help you a lot, especially when it comes to your glow up. What are factors to consider when you are curating your wardrobe? Okay. So, malapit na mag 2026. So, maraming nagde-declutter at nag-aayos na kanilang closet, ano? So, what are what are the things that you should consider when you are changing your wardrobe or when you are considering to change your wardrobe? Okay. First is yung weather. Ano ba yung weather kung saan ka nakatira? Okay. Tayo naman dito sa Philippines, we only have 2 seasons, which is the rainy season and summer. So most of us, I think we don't really need winter clothes, ano. Kailangan nating mag-jacket pag December, ganyan, malamig. Pero yung winter clothes, hindi. So that's out of the, ano. The next one to consider is your lifestyle. Ngayon, sa lifestyle, kasama dyan kung ano yung hobbies mo and kung ano yung work mo. Okay? So, ikaw ba, are you work from home? Are you someone who needs to invest in clothes? Do you need to invest in dresses? Okay, ano ba yung work mo? Kasi makaka-apekto din dyan kung ano yung mga damit na susuotin mo. Baka naman sa work mo may uniform. So, sa weekend ka lang hindi nag-uniform. See? So, that's another factor to consider. Next is budget. So, very important, of course, to consider budget when it comes to changing your wardrobe. Okay. And then ano ba yung style na gusto mo? Are you changing your style? Are you staying on the same style? Okay. Or are you changing your style to, for example, from bohemian to elegant? Okay. So iba yung ano niyan. Magkaibang budget yan, iba ang color palette, okay, iba ang style ng damit. So those are things to ask yourself whenever you're considering to change your style or your wardrobe. Beauty is a double-edged sword. Okay. Yun ang beauty kasi marami siyang ibibigay na opportunities sa'yo. Pwede kang magkaroon ng better career opportunities. Okay. Pwede kang magkaroon ng better turnout or profits when it comes to business. Okay. So, marami kang opportunities na makukuha when it comes to physical attractiveness or beauty. However,
puwede ka ding ipahamak nito. Okey. Kasi if you are a shiny object 'no, kitang-kita ka, okey. So, there are people, okey, there are people na puwedeng hindi maganda ang intensyon, okey, gano'n 'yun. Ingat na ingat ako sa sinasabi ko. Sobrang bagal, speed up ko na lang, okey. Nage-gets niyo ba yung sinasabi ko? It's a double-edged sword. Hindi lahat ng resulta ay maganda, okey. So, bahala na kayong mag-isip. Basta double-edged sword siya. I know some look up the story of si Marilyn Monroe. Basta. Magbasa-basa rin kayo kasi nung mga life story nung mga artista na ano or ano para mayroong example. Pero totoo yung sinasabi ko na beauty is a double-edged sword. Ano naman ang beauty secrets ng mga babae sa Turkey? Okay. So alam naman natin na very popular ang Turkish coffee. Yung ground coffee or yung mismong coffee ginagawa nilang scrub yon, okay, pang-exfoliate nila ng skin. So, kaya maganda kung tignan niyo yung kusina ninyo, baka naman may kape diyan, 'di gawin niyo na ring scrub, 'di ba? Okay. Pangalawa is they use olive oil parang mga Greek. Pareho sila ng grease na yung olive oil ginagawa nilang moisturizer ng hair at saka ng skin. Medyo may kamahalan din ang olive oil, 'wag tayong magpaka-plastic. So, baka sa kanila mura ang olive oil, pero nung nag-check ako sa grocery, hindi naman mura ang olive oil. So, medyo mahal din. So, nasa inyo na 'yan kung bibilhin ninyo and gagawin ninyo. Pangatlo is the rose water, okay? So, rose water kasi puwede kang gumawa ng rose water. It's used as a toner. Puwede din siyang makeup remover. Okay, may mga benefits kasi yan, like nakaka-moisturize din siya ng skin, nakaka-calm ng skin. Okay, so yung rose water, puwede kang mag-DIY. So, ang ginawa ko kasi noon nung nag-rose water ako is bumili ako ng flowers, roses, and then hinugasan ko, binoil ko siya, tapos kinul down ko muna. As in pinalamig ko muna, tapos nilagay ko siya sa mga containers, gano'n. Okay, puwede mo rin siyang gawing spray sa buhok. Yon ang isang beauty tip na mai-she-share ko pa. So, that's it for today and sana may natutunan. Don't forget to follow. Aura is basically the energy that you give, okay? And whether you like it or not, it affects our physical appearance. Kasi when you're genuinely happy, when you're genuinely at peace, it's going to show with sa physical appearance mo. And when you are stressed, when you have negative self-talk, it will also show. Okay. This is why I always tell people that beauty is not just about the beauty products. A glow up is not just about the beauty products. You also need to cleanse your aura. You also need to be mindful of the energy that you give because that's something that actually you cannot buy. Okay? So, yun yung natutunan ko, yung sa aura daw, meron yung salt bath. And then, of course, do more positive self-talk. See? So, stay away from negativity. And that's how you cleanse your aura. Ano nga ba ang mga beauty secrets ng mga tao sa Greece or ng mga babae sa Greece? Okay? So, may kasabihan sa Greece na beauty starts with the food or your diet. And yung diet kasi nila doon is Mediterranean diet, which is considered as one of the healthiest diet in the world na packed with antioxidants yung diet nila. And so as you know, nakakaganda ng skin kapag packed with antioxidants yung pagkain or yung mga kinakain mo. Okay. And also, they have very natural skincare remedies as well that's passed on from one generation to the next. For example, would be they use olive oil as moisturizer and then they make honey and yogurt mask. They also use salt as a scrub, okay? Those are some of the few beauty tips na nakuha ko from Greece, the country Greece, okay? So, kayo, nag-moisturize na ba kayo gamit ang olive oil? Nasubukan nyo na? Or anong klaseng oils ang ginagamit ninyo? So, more on diet sila. Parang yung mga Japanese people, they're very careful with what they eat and it reflects on the outside. I remember nung nagpunta ako sa Bangkok, no? Nasa MRT ako. Tapos syempre, look around. O, di ba gano'n naman ang ginagawa natin? Lalo na nung nag-travel ako mag-isa ako, I look around. Tapos, may nakita ako, babae. Sabi ko, wow, ang ganda! Parang nahiya pa nga ako kasi noon, hindi naman ako kagandahan talaga. Hindi pa ako marunong mag-ayos eh. Wala pa akong maayos na skincare noon. So sabi ko, ang ganda-gandang-ganda ako, Mi. Ang puti, tapos ang ganda ng porma. Talagang maganda. Kumbaga in the sense na maganda. Maganda siya. Tapos, pagtingin ko dito, no, may Adam's apple. Sabi ko, as in nagulat ako.
Kasi 20 ano pa lang ako no'n, eh, parang 22 pa lang, 23. Tapos siyempre parang wala naman akong kaalam-alam sa mundo, parang inosente lang ako. Nagcha-Chinese garter pa nga ako high school, eh. Gano'n ako ka-inosente na ano, kaya nung nakita ko, may Adam's apple, ba't kaya gano'n? Ba't mukha naman siyang babae? Yung pala ladyboy. Do'n ko natutunan yung about sa mga ladyboys na kapatid natin. And, sila ang patunay, do not underestimate the power of plastic surgery, of, skin bleaching. Kasi grabe talaga ang transformation, B. Imagine mo lalaki siya, tapos naging babae siya. Oh. Tapos ang ganda pa niyang babae, mas maganda pa siya sa mga totoong babae. Pag naalala ko yung ano na yun, namo-motivate ako magpaganda kasi syempre parang nahiya ako sa sarili ko na, ano ba yan, dating lalaki yan, gumanda siya. Tapos ako, ano, nung nag-Thailand ako, ano talaga, wala talaga akong alam nun sa skincare. Syempre, ano pa nun, walang social media. Sa ano pa lang kami bumibili ng skincare nun, sa grocery lang. Tapos syempre walang choices. Although naka-collagen na ako nun, pero pag sa skincare talaga, ang swerte ng mga nandito ngayon na may mga platforms kagaya ng TikTok na makakabili ka ng different types of skincare. Kasi noon, Dove Perla lang, Dove lang, Dove, Palmolive. Eh sa mga Thai kasi, ang dami nilang choices. Kaya yung skin, kung gusto nyong pumuti, mag Thailand skincare kayo. Kaya ako talaga gagamit talaga ako ng Thailand skincare nung nakita ko kung gaano kaganda yung mga ladyboy nila. Alam niyo yung kasabihan na money makes the world go round? Totoo yun. And ganun din sa beauty, guys. Kasi sa beauty, sa pagpapaganda, no, gagastos ka talaga. Whether you like it or you don't like it. And pamahal ng pamahal ang mga beauty products and beauty supplements. May narinig nga akong CEO na nag-explain kung bakit binawasan nila yung sachets. Okay? Kasi nga, hindi na daw kumikita yung mga distributor, hindi na sila kumikita. Okay? And yun ang ano nga talaga na kung gusto mong magpaganda, you need to spend money. Kasi there are things that we can do for free. Okay? Drinking water. What else? Sleeping. Okay. Pero mabibilang sa daliri, di. Yung mga libre. Yung mga products, kailangan mo talagang bilhin. Okay. Di ba beauty podcast to? Bukod sa beauty tips, di ba ang dami nyo nakikitang yellow basket? Kasi, hindi ka naman gaganda ng walang produkto. Ganon talaga yun. So, sabi nga nila is, know your priorities. Dapat alam mo yung priorities mo sa buhay. Kasi, sa mundo na ginagalawan natin ngayon, whether we like it or not, beauty is power, money is power. That's the reality, mga auntie ko. Okay? So, I wish I could say it in another way. Okay? However, that's the only way I could say it na straight to the point. Okay? Kasi, paano ka bibili ng gluta, ng collagen, ng mga body serum, body lotion, lahat yun i-maintain mo yun. Hindi lang yun, sunscreen, makeup, outfit. Diba? Anda. Ganun talaga. So, you have to fix or improve your relationship with money. Kasi kung gusto nyo talagang maging successful ang glow up nyo, gagastos at gagastos ka. Mura man ang products or mahal man ang products. Does not matter. Everything costs money. Pretty people operate on a high vibration. So it's not just about how you look, it's about your aura, it's about your internal compass. And how do you actually raise your vibration? So paano mo nga ba i-raise ang vibration mo? Hindi naman kayang makuha yan sa beauty products. Okay? Kasi beauty products and supplements, they help a lot externally. But to be very pretty or to be truly pretty, you must be high vibrational as a person. Okay? So the first one is exercise. Exercise will make you a high vibrational person because you produce or we produce endorphins when we exercise, which are happy hormones. Okay? So kaya ang daming magagandang tao kung napapansin nyo, they are into sports, they go to the gym, they exercise regularly. Yung mga beauty queen, mga model, actress, they have an exercise regimen. Okay? Bihira ako nakakita ng maganda ang katawan na nakahilata lang buong maghapon. Yun ang totoo. Okay? Pangalawa would be spending time with nature. So if you spend time with nature and you appreciate nature, which is, alam niyo man ang nature is natural beauty kasi yan. So mahahawa ka sa high vibration yan. Okay? And last but not the least
would be doing art or engaging in artwork. Okay? So yung mga drawing, anything related sa arts, fashion, okay, jewelry making. Alam niyo kung bakit si Heart Evangelista nagpipinta siya, even Bea paints. Okay, because it makes them high vibrational. Tingnan niyo yung mga talagang nagpipinta. Okay, sila Bea, sila Heart. They're very high vibrational. Iba yung aura nila. Apaka-social, apaka-expensive, 'di ba? So, yun lang. Hindi naman lahat ng maganda nag-arts, pero subukan nyo. Wala namang mawawala.